Ang kunehong espiritu na ito ay nagsumikap ng 1,300 taon. At sa wakas ay nanguna sa pagsusulit ng mga immortal. Ngunit nang sumailalim sa pisikal na pagsusuri, nalaman na siya ay buntis. Pinayuhan siya ng mga tao sa paligid na ipalaglag ito. Xiao Xianxian, dahil ikaw ang nanguna sa pagsusulit ng mga immortal. Basta pumunta ka at muling ipanganak. Handang bigyan ka ng langit ng isa pang pagkakataon. Sang-ayon ka ba? Xianxian, pakiusap sagutin mo na. Ang kunehong espiritu ay likas na maisagradong katawan para sa pagbubuntis. Pwedeng magkaroon ng anak kahit kailan. Pero ang pagsubok ng mga diwata ay 1,000 taon isang beses lang. Bukod pa rito, ang panganganak ang pinakamalaking konsumo ng lakas. 3 sanggol pa ang dinadala mo. Ano pa ang pinagdududahan mo? Hindi pa nga alam ni Xianxian kung sino ang ama ng mga bata. Paano siya magpapanganak? Ngunit ayaw pa rin ng babae na ipalaglag ang mga bata. Walang magulang ang ina ng mga bata mula pagkabata. Mula ngayon, kayo na lang ang tanging pamilya ko. Maaari akong magpatuloy sa pagsusulit. Ngunit hindi ko kayo kailanman susukuan. Hindi ko aalisin ang bata. Pasensya na, para sa kalusugan ng bata. Mas pinili niyang isuko ang pagsusulit upang magtrabaho at kumita para sa bata. At hindi niya alam na, noong gabing iyon, ang ama ng bata ay ang Diyos na namumuno sa langit. Sa oras na ito, siya ay naghahanap sa kanya at sa bata. At naguguluhan. Ako rin ay nakatagpo ng babaeng iyon 300 taon na ang nakalipas. Itinaas mo ang ulo mo. Kagalang-galang na prinsipe. Ako ay matuwid. Ang pagkakapili ko ay patas at marangal. At, hindi ko kailanman inisip na ang isang tao ay kahiya-hiya kung nag-aalaga ng 3 bata. Ito ay hindi isang kahihiyan. Matulis ang dila. Sa pag-aalaga ng bata, natural na pipiliin mo ang may karanasan. Siya na nga. Anong nakatitig ka dyan? Huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Kuya Chen. Walang karanasan ang prinsipe sa pakikisama sa maliit na anak na si Xiao Tian. Pero binusisi niya ang lahat ng aklat sa silid-aklatan. Ngayon, sa wakas, nakatagpo siya ng may karanasan sa pagpapalaki ng 3 anak sa isang pagbubuntis. Alipin, hindi mo ba siya maayos na tatanungin? Huwag kang masyadong maaga magmayabang, maliit na Xianxian. Sabi mo, ang 3 anak na ipinanganak ni Bao ay may pagkakaiba ba sa ugali? Siyempre naman. Tulad ng aming mga anak na sina Dabao at Erbao, ang kanilang mga personalidad ay magkaiba. Si Dabao ay kalmado ang ugali. Si Erbao naman ay cute. Ang 3 kapatid na babae ay sobrang masigla at cute pa. Sa inyo ba ay 2 babae at 1 lalaki rin? Triplets kami. Ang anak mo, siguradong hindi kasing talino at ganda ng anak ko. Hindi pwede. Walang anak sa mundo na makakatalo sa mga anak ko. Pero ang prinsipe ang tunay na sponsor. Maliit na Xianxian, huwag ka nang gumawa ng gulo. Tama ang sinabi ng prinsipe. Ang araw na ito, ang anak ng langit ay may mataas na katayuan. Natural na maganda ang kanyang anyo at hitsura. Katatapos lang nilang iguhit ang larawan ng anak ng langit. Saktong ipapakita ko sa'yo. Anak. Ay, Emperatrice. Inay, tingnan mo nga. Yung mga regalong hawak nila sa likod ko. Para ito sa anak ng langit na babae. Sobrang dami naman ito. Sobra pa ba ito? Sa akin, kulang pa nga ito. Sobrang pinapabayaan mo sila. Hindi ka ba natatakot na hindi sila magtatagumpay sa hinaharap? TFF, paano magiging walang silbi ang aking lahi? Huwag kang mag-alala ng ganyan. Aking mga apo. Ako ang mag-aalaga sa kanila. Baka sa hinaharap, tanging ako lang ang tatanggapin nilang lola. Hindi ka tatanggapin bilang tatay nila.
Tingnan natin kung ano ang gagawin mo. Kahit gaano pa kayo kaalo sa mga apo ninyo, kailangan pa rin nating hanapin sila. Magpapustahan na lang tayo. Tingnan natin kung sino ang unang makakahanap sa kanila. Pustahan na lang, hindi ako matatakot sa'yo. Lesiu. Ibigay ang larawang ito ng anak ng langit sa bantay sa pintuan. Hayaan silang hanapin ito ng maingat ayon sa nasa loob. Ng detalyado. Sinasabi mo ang lahat ng ito dahil natatakot ka na maunang matagpuan ng reyna ang bata at hindi ka magiging malapit sa kanya. Hindi ko akalain na ang malamig na prinsipe na ito ay makikipagkompetensya para sa pabor. Mahal na prinsipe, sinuri na ng mga demonyo sa mundo ang lahat. Walang bakas ng anak ng langit. Ang tanging posibilidad ay ang mga anak ng langit ay nasa ating langit. Nag-utos na isara ang lahat ng pasukan at labasan ng langit. Agad na gamitin ang salamin ng pagsasakripisyo upang suriin ang tunay na anyo ng lahat ng bata. May mga anak, mga alilang babae lumabas. May utos ang prinsipe. Ngayon ay gagamitin ang salamin ng pagsasakripisyo upang suriin ang tunay na anyo ng lahat ng bata sa langit. Kung mahahanap, ang mga bata ay likas na may mababang kapangyarihan. Hindi makapagbago ng anyo. Tiyak na sila ay mapapabayaan. Hindi ko maaring pahintulutan ang ganitong pangyayari. Lola, ang aking anak, ay likas na mahina. Maaari bang hindi siya sumailalim sa pagsusuri? Hindi ka ba palaging matigas ang dila? Bakit ka natatakot sa isang simpleng salamin? O sinasabi mo bang ang anak mo ay anak ng halimaw? Siyempre, hindi. Ngunit ang ganitong pag-aalala ay tiyak na may problema. Nakikita kitang lihim na pumasok sa langit. Kakaiba ang iyong kilos. Baka isa kang espiya na ipinadala ng mga demonyo. Inay. Gumagawa kayo ng pribadong parusa sa harap ng prinsipe. Hindi ba kayo natatakot sa parusa ng langit? Ang aming angkan sa hilagang dagat ay may mataas na katayuan. Para sa reyna, handa kaming magpakasakit. Halos mapatay ang buong angkan. Ang posisyon ko ngayon. Hindi mo pa rin kayang parusahan ang isang maliit na kuneho. Sino ang mga ligaw na anak na iyon? Hindi sila ligaw na anak. Sila ay mga anak ko. Hindi ka tatanggap ng pabor, kundi parusa. Sabihin mo, yung mga walang hiya ba talaga ay anak mo na nakipagsabuatan sa mga demonyo? Siyan. Sabihin mo na. Prinsipe, mapagpatawad. Kahit papuksain ang mga demonyo, bibigyan ka pa rin namin ng palugit. Kahit ano pa ang kanilang katayuan. Sila ay mga anak ko. CJ, tingnan natin kung matibay ang iyong bibig. O kung matibay ang aking siyam na buntot na palaka. Eddie, mamatay ka na. Mamatay ka na. Ang ina ay maaari lamang makasama kayo hanggang dito. Huwag mong galawin ang aking ina. 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 Ha! Hanggang ang proteksyon na liwanag ay mula sa ating Diyos. Kapag nahaharap sa panganib sa buhay at kamatayan, doon lamang ito magdudulot ng pagkasira ng buhay at lilitaw. Sino ba ang gustong pumatay sa aking apo sa langit? At pinilit pa silang maabot sa ganitong kalagayan. Walang patawad sa pagpatay. Bata. Hindi possible. Itong mga munting halamang gamot na ito. Paano magkakaroon ng ganitong matinding proteksyon ng gintong liwanag? At sinasabi pa na hindi ito isang halimaw na anak ng demonyo. Inay, ayos ka lang ba?
Inay, hindi ba sinabi ni Inay na magtago kayo sa bahay? Hindi pa rin kayo nakikinig kay Inay, ano? Sigurado yan. Naging malabo na ang paningin ko. Ninang, alam mo ba kung sino si Hiyesheng? Ang kalagayan na ito, malinaw na iisa ang lahi niya sa prinsipe. Totoo ba ang sinasabi mo, Ninang? Kung totoo nga ang mga batang ito, kung sinabi iyon ng anak ng langit, kahit may 100 buhay kami, Inay, hindi kami kayang talunin ang galit ng prinsipe. Hindi posible na sa mga mabababang nilalang na ito lang. Maging mga anak ni Kuya Chen Yuan. Alam ko siguradong gumamit kayo ng anting-anting. Shit! Anong halimaw ang dala mo sa katawan mo? Iyon ang gamot na ibinigay ko para sa sakit ng bata. Bakit mo pa ibabalik sa akin? Likas na gamot. Likas na gamot ay para lang sa mga mababang nilalang na tulad ninyo, mga halimaw. Gusto ninyong gamitin ito para magpanggap na may gintong liwanag. Para magkunwaring si maliit na anak ng langit, hindi ba? Bakit hindi na kayo nagsasalita? Nahuli ko ang inyong panlilinlang. Sisirain ko na ngayon ang mga maliit na tsimenya na ito. Tingnan natin kung paano pa ninyo malilinlang si Kuya Chen Yuan. Anong gagawin mo, huwag? Ang 3 hayop na ito ay anak ng mga halimaw. Kung sila'y mabubuhay sa mundo, mahihirapan ang langit. Ngayon, ako ang gagawa ng tama para sa langit. Para tuluyang maputol ang kanilang kapahamakan. Tiyan, ang dragon. Ngayon, gusto kong makita kung ano talaga sila. Ha. Hindi pwedeng. Sila. Paano nila magiging sinaunang Diyos na hayop? Siguradong nagkamali lang tayo. Anong ginawa ni tatlo? Prinsip, pakiusap, huwag kang mag-alala. Pakiusap, iligtas mo ang 3 anak ko. Ipinagdarasal ko sa'yo. Nasugatan sila ng lava sa hilagang dagat. Kagalang-galang na prinsipe, maliligtas ba ang mga anak ko? Huwag mag-alala, ang halamang gamot na ito ay niluto mismo ni Taiba Ijingsing. Siguradong ligtas ang kanilang buhay. Huwag kang umiyak, Inay. Huwag kang umiyak. Ilan lang yang mga walang kwentang lahi. Kailangan pa ba ng ganitong pagpapanggap? Mali ba ang sinabi ko? Ganyang mga bastos. Mas mabuti pang mamatay sila para sa langit. Ikaw na patay na kuneho. Pati bang ang tinapakan mo ako? Ako pa ay prinsesa ng lahing dragon. Ano ba ang silbi ng pagiging dragon mo? Ang sampal na ito, bilang isang nilalang ng lahi ng mga espiritu, na nananakit sa mga bata, nalimutan mo ang iyong ugat, at iyong pinabayaan. Kung si Longxi, magsasagawa ka ulit ng anumang bagay na makakasakit sa aking anak, hindi kita patatawarin. Long 4. Kung hahasain mong ulit na gawin ang bagay na makakasakit sa anak ko, hindi ka pwedeng palampasin ng basta-basta. Ginoo. Kapatid na Dost, si Xiaoxianxian ay labag sa iyong utos ng hayagan.
Nanghihikayat sa mga makasalanang ito na maglibot-libot sa langit. Nagre-resolba sa kapayapaan ng iba. Ako lang naman ay nakipagsuyo sa kanya ng ilang salita. At pinayagan niya ang mga batang iyan na saktan ako. Kailangan mong ipagtanggol ako, ha? Kuya Chen Yuan. Ang layunin ko ba ay para pahirapan mo ang mga bata? Nais ko lang silang bigyan ng kaunting aral. Babalik na si Xiao Chansun sa palasyo. Paano mo maaring palakasin ang mga munting demonyo na ito, na naglalakad-lakad sa langit? Ginagawa ko ito para sa iyong kapakanan. Ang mga bata ay mahihina mula pagkabata. Karaniwan, hindi sila lumalabas, kung hindi dahil sa iyong unang hakbang. Paano ako lalaban ang buong buhay ko? Mababang alipin, may karapatan ka bang magsalita? Kailan ba darating ang panahon mo sa langit? Kuya Chen Yuan, para sa kaligtasan ng langit, at kaligtasan ng mga apo ng langit, kailangang parusahan ng mahigpit ang mga ito. Kanina sila ang nagkunwaring mga apo ng langit. Si Xiao Xianxian ay lalong kakaiba ang kilos at nakakatulong. Lahat ito ay personal na nakita namin ni Inay. Ito ang ebidensya na hawak ni Lola. Malinaw na ito ay gamot na binigay ni Lu Yixian sa mga batang maliit para mapalakas ang kanilang espiritu. Hinihiling ko po na ang prinsipe ay maghanap kay Lu Yixian para malaman ang katotohanan. Kung gusto mong imbestigahan, sige lang. Ikaw ang nagbukas ng palasyo noong araw, di ba? Si Prinsipe Long ay nagsisinungaling at nagbabaligtad ng katotohanan. Ang alalay ay kumakatok at humihingi ng usapan sa prinsipe para mapanatili ang kalinisan ng batang babae. Pinakamabahala si prinsipe na magkaproblema. Paano kita matutulungan na maghari ng tao? Si Ziwen ay naglakad patungo kay Yixian. Totoo na ang reseta para sa iyong pagbalik ay aking naibigay noon. Isang ordinaryong pil na pampalakas ng espiritu. Long San, ano pa ang masasabi mo ngayon? Ihulog ang kanyang kasuotan sa palasyo. Palayasin ang prinsipe. Noong isang siglo, ako ang nag-alay ng aking buhay bilang isang dragon para sa langit sa labanang iyon. Nakalimutan mo na ba ang mga kabutihan at mga ginawa para sa iyo? Sang-ayon ang reyna sa aking ama. Naalagaan mo ako ng mabuti. Hindi mo ako dapat ganyanin. Ang ina ay naaalala ang karangalan ng iyong angkan. Kaya kanya ginawang prinsesa. Ngunit ang iyong ginawa ay nagdulot ng kahihiyan sa buong angkan ng bihay. Ako ang prinsipe. Hindi ko kailangan ng isang babaeng may masamang puso tulad mo. Dalhin siya. Si Kuya Xiaoyu. Miss, sobrang sakit. Sobrang hindi ako komportable. Anong masakit sa inyo? Malubha ang mga bata. Malubha ang pagkawala ng espiritual na lakas. Kailangan silang dalhin sa lugar na mayaman sa espiritual na enerhiya para sa paggamot. Doon lang sila magkakaroon ng pag-asa. Dalhin sila kay Taiba Ijinsing. May mga espiritual na bato pa. Mahalaga ang iligtas ang tao. Bakit hindi pa bumabalik si Mu Chenyan? Baka talagang may nangyaring masama sa aking maliit na Tiansun. Hindi, kailangan kong pumunta ng personal. Mahal na Reyna, dahan-dahan lang. Mas mabuting bumalik na lang. Maghintay sa balita mula sa prinsipe. Huwag mo akong pigilan. Nasisira ang aking pagtingin sa Tiansun. Ay naku, nakitang muli mo lang ang langit na anak minsan. Baka hindi mo pa rin makilala. Sige, akala mo ba ang aking hari ay nagkakain lang ng walang kwenta? Ipapaalam ko sa'yo. Hindi ko nakakalimutan ang kahit anong bagay sa loob ng tatlong mundo. Huwag mong sabihin na ang aking tunay na apo sa langit ay makakalimot niyan. Kahit pa sila, masunog na sa abo. Kaya kong makilala sila isa-isa. Bigyan mo ako. Bakit sobrang sunog ng tatlong batang ito? Ay, dalawang babae at isang lalaki ah. Nanggaling pa sila sa bahay ni Prinsipe. Sila ba yung maliit na anak ng langit? Paano naman magiging anak ko yun? Tingnan mo nga, lahat nasunog na ganito. Amoy nito, iyan ay adobong ulo ng kuneho. Paano maaaring apo ko iyon? Kumusta na ang mga bata ngayon? Napasunog sila ng lava. Hindi pa matatag ang kanilang espiritu. Pakiusap, tulungan mo sila, Ginoo. Halika, sumunod ka sa akin. Tara na.
Pero ang mga batang ito, nasunog ng ganito. Nakakaawa talaga sila. Kung siya ang apo ko sa langit sana, siguradong ilalagay ko siya sa palad ko. Hindi ko hahayaang masaktan kahit kaunti. Pero balik tayo sa usapan. Tingnan mo nga, lahat ng gawa niya. Isa lang ang tanga. Sino ang ama nitong batang ito? Anak kaninong pamilya? Bakit niya na-inlove sa isang irresponsible na tatay? Marami na kayong mga ama na pinapansin lang ang buhay pero hindi inaalagaan. Dapat magpadala ng kidlat si Ligong para patayin sila ng kidlat mula sa langit. Tian napaaga ba ang iyong kidlat na kaparusahan? Nasaan ang apo ng langit ko? Tian Hao. Ayos ka lang ba? Mas napainom sila ng 9-turn rebirth pill ng tama sa oras. Sa ngayon, wala pang direktang panganib sa buhay. Pero, malubha ang pinsala sa kanilang espiritu. Halos nabasag ang kanilang inner elixir. Kung hindi agad maayos, delikado pa rin ito. Ano na ang gagawin natin ngayon? Ang sining ng pag-ayos ng inner elixir. Sa langit at sa lupa. Ako lang ang maaring tumulong, si Master Taiba Jinxing. Nasaan na kaya ang Ascended Master na iyon? Pupuntahan ko na lang siya at hihingi ng tulong. Tulungan niyo sana ang aming munting si Bao. Alainan. Nasa kalagitnaan siya ng pagpapagamot sa isang mahalagang tao. Kaya hindi siya makaalis. Ayos lang. Ang Empress ay nagingit-ngit sa sobrang pagkabahala. Huwag mag-alala, hindi naman seryoso. Empress. Sabi ko nga, nakita mo na ang pagbabago ng dagat at lupa. Bakit hindi ka pa rin kalmado? Hindi naman ang apo mong babae ang nawala. Kaya hindi ka dapat mag-alala. Naku, hindi ko alam kung nasaan ang aking mahal na apo. Nagdagdag na kami ng mga tao para maghanap. Yuan, hindi ko pa nasusubukan itanong sa'yo. Ano ba ang nangyari sa gintong liwanag? Sila ba ang mga apo? Na-verify na. Isang pagkakamali lang iyon. Naku, Diyos ko. Lupa, kahit sino ay may apo. Ako lang ang wala. Sobrang hirap na nga ako. Magmadali ang langit magbigay ng utos. Sa tatlong mundo, maging sa langit tao, o di kaya mga halimaw. O pati sa ilalim, mga multo at engkanto. Basta may balita tungkol sa apo ng langit. Lahat may gantimpala. Naku, kailangan kong hanapin ang aking tunay na apo. Naku, kailangan kong hanapin ang aking langit na apo. Aking tunay na langit na apo. Unahin mong magpagaling sa sakit mo. Lahat ng iba, nakikinig ako sa'yo. Naku. May problema ang babaeng prinsesa. Kahapon, halos magdulot ng malaking sakuna sa prinsipe tahanan. May ilang batang nasugatan ng malubha. Magpahinga ka muna. Aalis ako para tingnan ang kalagayan. Oy, tingnan mo siya. Tingnan mo siya. Naglalaro sa mga bata ng iba. Makatwiran ba yan? Hindi pa nga niya mahanap ang sarili niyang anak. Alainan. Anong nakakatawa dyan? Hindi ba't alam mo na ang hinaharap? Ano bang nalaman ko? Ang mga lihim ng langit ay hindi dapat isiwalat. Hindi dapat isiwalat. Oh. Matandang makina. Ano bang sinasabi mo? Naku. Huwag kang aalis muna. Anong sinabi mo? Linawin mo ang sinabi mo. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa? Wala naman akong ginagawa. Bumaba ka ng boses. Binalaan kita. Kung susubukan mo pang hawakan ako, hindi kita palalampasin. Pareho tayo na ipinanganak na may gintong korona. Magkapatid tayo, di ba? Bakit hindi na lang tayo magpakasal sa langit isang gabi? Magpakasaya tayo, hahaha. Bitawan mo ako. Anong ginawa mo sa akin? Anong ginawa?
Naglalaro lang ako ng martial arts. Pinapayuhan kita, ha? Huwag ka nang magpumilit. Kakatapos lang nilang maliitin ang ilang kuneho. Nagsayang ka ng 1,000 taon mong enerhiya. Ngayon, ano ang gagamitin mo para makipagkumpetensya sa akin? Mas maganda pang tumawa na lang tayo. Sumuko ka na sa akin. Haha, tigilan mo na. Ang laki ng loob mo. Ikaw pa ang nagsasalakay sa tao sa loob ng aking palasyo. Prinsipe. Ikaw ang prinsipe. Baka siya ang prinsesa. Hindi ako, hindi ako. Ayos ka lang ba? Tungkol sa nangyari ngayon. Salamat, prinsipe. Salamat din. Si Xiao Kiki ay nagpadala ng mensahe. Si Xiao Kiki. Hindi ko akalain na ganito kalakas ang laso ng gagamba. Binigyan kanya ng sapat na dosis ng 5 lason. Kung dumating ako ng kaunti pang huli, baka masira na ang braso ng kuneho mo. Hubarin mo ang damit mo. Huwag. Sobra ka namang mag-isip. Bibigyan kita ng kaunting enerhiya. Hayaan mong ang prinsipe ang magbigay ng espiritual na enerhiya sa sarili niya. Hindi ko kayang tanggapin ang ganitong biyaya. Hindi ko na kailangang gawin ito mag-isa. Sige, ako na lang. Ang sakit. Masakit ba? Hindi naman masakit. Mas mahalaga ang dangal ng babae. Lalo na't ako ang kumakatawan sa dangal ng lahi ng kuneho. Hindi ako pwedeng mapahiya sa harap ng prinsipe. Hindi masakit. Tunay ngang malakas pa rin ang espiritu ng kuneho. Salamat, prinsipe. Ha! Salamat, Haring Nino. Unti-unting gumagaling na ang mga batang ito. Nabayaran ko na ang bayad sa konsultasyon gamit ang batong espiritu. Para sa mga batang kasing laki nila. Ngayon, ang pinakakailangan nila ay kasama. Sa ngayon, maaari kang hindi muna. Para sa prinsipe. Hindi kaya tinatanggihan ni Haring Batang si Xiao Bao dahil sa mababang katayuan niya. Gusto niyang paalisin kami sa palasyo. Ang kabutihang ito ay isang beses lang na pagbebenta. Hindi pwede yan. Kung gusto lang po ninyo, madam, na manatili ako sa palasyo. Handa akong magtrabaho ng husto. Maglilingkod sa inyo magpakailan paman. Walang ibang hangarin. Hindi kayo naniniwala. Ako. Ipinapangako ko gamit ang natitirang bahagi ng buhay ko. Bakit siya tumatawa ng ganoon? 3 bahagi ay malamig, 7 bahagi ay malaya. Hindi ba ito pagtanggi? Kailan ko sinabi na iiwanan kita? Bukod pa rito, ikaw na isang espiritu ng kuneho. Paano ka magiging alipin o tagapaglingkod? May mga bagay pa akong kailangang asikasuhin. Ginoo, handa na ako. Sige, maghahanda pa ako.
Babalik sa prinsipe sa loob ng 7 araw. Huwag magkamali. Gino. Inay. Inay, huwag ka nang gumugol ng iyong kapangyarihan para sa amin. Mag-aaral kami ng mabuti. Magiging maayos din kami agad. Ngunit ang inyong panloob na dan ay hindi pa naibalik. Paano kayo magpa-practice ng sarili? Sana maagang makita si Shangxian. Alam ko kung nasaan si Shangxian, ma. CJ, ganyan na lang, ma. Sasamahan namin kayo. Hindi ako naniniwala na hindi magpapalambing si Shangxian sa inyo, mga bata. Hehe, sige na. Sige na. Ito ay isang bihirang kayamanan na nakuha ko mula sa iba't ibang sulok ng mundo. Kung hindi mo ito mahawakan ng maayos, aalisin ko ang iyong braso. Narinig ng prinsesa mula sa hari na nagpapahinga dito ang reyna ng langit. Kung mapasaya ko ang reyna ng langit, hindi ako mag-aalala na hindi ako pansinin ni Kuya Chen Yuan. Ha ha ha. Dahan-dahan lang, dahan-dahan. Mag-ingat ka, unggoy. Muling nagiging malikot, di ba? Pasensya na. Sino na namang ikaw? Patay na kuneho, talagang hindi ka magsasawa. Wala akong oras makipag-usap sa'yo ngayon. Mga bata, umalis na tayo, ha? Dalawang diwata. Gusto naming makipagkita sa itaas na Diyos. Pwede bang makiusap? Tatay na dumating. Pakiusap, pakiusap. Makipagkita sana tayo. Sa tagal ng isang insenso lang. Pwede mo bang ipasa ang mensahe? CJ, bakit niyo pinapayagan na pumasok ang mga taong hindi karapat-dapat? Sa tingin ko, nagkukulang kayo sa tungkulin. Nakilala ko ang prinsesa ng Dragon 3. Patay na kuneho, hindi mo ba tinitingnan ang sarili mo kung sino ka? Karapat-dapat ka bang pagalingin ni Taiba i-jinxing? Ang sakit ng mga supling mong ito. Sayang lang ang oras ng mataas na immortal kung titingnan niya. Sino man ang pupuntahan ko para magpagaling ay kalayaan ko. Sino man ang papagalingan ng mataas na immortal ay kalayaan niya. Sa madaling salita, wala kang kinalaman. Simula pagkabata ay kasama ko ang emperatrice sa paglaki. Sa mga prinsesa ng ibang lahi, ako ang pinakamamahal ng emperatrice. Inaway mo ako ngayon. Maghanda kang magparusa. Mukhang hindi mo pa natutunan ang aral na ibinigay sa iyo ng kanyang kahalang prinsipe noon. Hindi mo pa ba natatandaan? Huwag mo akong pag-usapan tungkol sa kanyang kahalang. Dahil ikaw ang nagpasimula ng alitan namin ni Kuya Chen Yuan. Patay kang kuneho kung nandito ako. Ngayon, huwag mong asahang makakapasok ka sa pintong ito. Naku, ang tadhana ay hindi patas sa akin. Sabi mo nga naman, hindi ko pa nga naaalis ang buhok ko. Sabi mo nga, maagang namatay ang aking amang langit. At ang anak na ito ay hindi sumusunod, di ba? Ako lang ang nag-aasikaso sa 3 mundo na ito. Kahit wala akong malaking gawa, may pinaghirapan ako. Paano mo ako sasabihing walang talento? Sabi mo nga, mayroon ba? Huwag kang gagalaw. Kapag mali ang pagtusok, lalala ang sakit mo. Ay nako, huwag mo na akong tusukin. Kung may oras ka naman, sabihin mo na lang sa akin ang totoo. Sasabihin ko sa'yo, ito ay sakit ng puso. Kapag nahanap ko ang lunas, gagaling lahat ng sakit ko. Gagaling lahat ng sakit ko. Anong tunog yan? Sino yung batang kuneho? Ayos lang. Gusto kong makita kung sino ang nagpapakita sa harap ko. Ay naku, batang kuneho, bitawan mo yan. Ay naku, hindi ito maganda. May lakas ng loob na humihip sa harap ko. Nagpapakita sa harap ko. Hey, gusto kong makita kung sino yan sa kabila. Ay, huwag.
Reyna ng Langit, ikaw ay nag-aalala ng labis para sa iyong apo sa langit, na nagdudulot ng sakit sa pagnanasa. Hindi maganda na ipakalat ang mga bagay na ganito. Kung hindi, saan mapupunta ang iyong prestihiyo bilang pinakamakapangyarihan sa tatlong mundo sa loob ng 10,000 taon? Ano bang halaga ng prestihiyo? Ang kailangan ko ay ang aking apo sa langit. Ayos na, tutulong akong tingnan ito. Ay. Sobrang mahirap pakisamahan. Huwag mong saktan, huwag mo akong kagatin. Sino ba yan? Anong gulo ang ginagawa mo dito? Mahal na Diyos, mga halimaw na ito ang nagkakalat ng gulo dito. Hindi ko sila mapaalis. Hindi, mahal na Diyos. Ang mga batang ito ay maisira sa kanilang inner elixir. Kung hindi sila malunasan sa loob ng 3 araw, baka mapahamak sila. Sabi ng batang manggagamot na ikaw lang ang makakapag-ayos ng kanilang panloob na enerhiya sa 3 mundo. Pakiusap, dakilang immortal, iligtas mo kami. Dakilang immortal na lola, tulungan mo po kami. Huwag mo silang pakinggan, dakilang immortal. Sayang lang ang pagkain kung buhay pa ang mga salot na ito. Pakiusap, dakilang immortal, iligtas mo ang anak namin. Sumama ka sa akin. Dakilang immortal, talaga bang ililigtas mo sila? Sa harap ng doktor na ito, pantay-pantay ang lahat ng nilalang. Bakit may pagkakaiba-iba ng mataas at mababa, maharlika at alipin? Noong araw, ang aking amang hari ay nagtiyaga upang hanapin ang halamang kirin para sa iyo. Nasugatan ang kanyang braso. Sabi mo noon na babayaran mo ang kanyang kabutihan balang araw. Ngayon, nais kong tuparin mo ang pangakong iyon. Hindi ko papayagang magpaggamot ka sa mga walang hiya nitong mga anak. Ang panlilinlang ay hindi kasali sa alitan natin at walang kinalaman ang mga bata. Sa pagwasak sa inosente, hindi ka ba natatakot na mawalan ng konsensya? Ang anak ng dragon ay dragon, ang anak ng phoenix ay phoenix. Ang anak mo ay kasing hina mo. Mas mabuti pang maagang mamatay at maagang muling ipanganak. Para makapanganak ng maayos sa susunod. Para hindi na kailangang magtiis araw-araw ng kahihiyan kasama ang isang inutil na ina tulad mo. Ikaw ang dapat muling ipanganak. Ikaw ang dapat muling ipanganak. Kuya Chen Yuan, pakinggan mo ang paliwanag ko. Masamang babae, laging nanggugulo sa nanay. Ngayon ipapakita ko sa inyo ang aking lakas. Bakit parang may amoy na nasusunog? Ano ang ginawa ninyo sa akin? Walang anuman, meron ako nito. Ha 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 ha. Nanay, tingnan mo ito. Nagsisiga na ang puwit. Nakakatawa. Kayong dalawa talaga'y makulit. Bakit nakatunga nga, apulahin na yan? Kuya Chen Yuan, sila hindi lang nagdulot ng gulo sa tahanan ni Taiba Jingsing. Pati na rin ang pang-aasar sa aking tiyuhin. Hindi ganun. Siya ang humahadlang kay Santong Tiyo. Na hindi kami mapagamot. Ikaw, maliit na kutitap. Sapat na iyon. Kung ito ay para magpagaling, huwag na nating patagalin pa. Taiba Jingsing, dalhin mo na sila agad. Salamat, mahal na prinsipe, aalis na kami. Bakit ka nandito? Kuya Chen Yuan, narinig ko na may sakit ang reyna ng langit, kaya't espesyal nilang hinanap ang mga kakaibang yaman. Hindi na kailangan, Kuya Chen Yuan. Seryoso akong pumunta para bisitahin si Empress Tianhao. Kuya Chen Yuan. Ikaw na naman, patay na ibon. Umalis ka na dyan. Sixiao Xian, ikaw ang dahilan kung bakit kang patay na kuneho. Balang araw gagawin kitang specie na ulo ng kuneho. Inihaw na buong kuneho. Ito ay dugo ng mga Diyos na nasa langit. Magpahinga ka ng 2 araw at gagaling ka na. Salamat, Ginoo. Salamat, Ginoo. Tiyo. Magkikita pa tayo muli. Kuneho. Ito ang resibo ng mga konsultasyon nitong mga nakaraang araw. 36,820 na merienda. Yung si Hao, ang batang parmasyutiko. Hindi pa naibigay ang sweldo ko ngayong buwan.
Pwede bang magpaluwag ng ilang araw? Haha, Kuya Yaotong, ikaw ang pinakamabuti. Pinakamaganda pakiusap ha. Pwede ba? Kuya, ganito na lang para sa kagalang-galang na prinsipe. Kailangan ko nga ng katulong sa paglilinis. Gamitin mo na lang ang trabaho bilang pambayad. Ah, salamat, Kuya Yaotong. Maraming salamat. Ek! Totoo bang malamig at walang puso ang prinsipe gaya ng mga sabi? Siya! Bakit namumula ang mukha mo, kuneho? Hindi naman ako namumula. Ganito mo ba ginagamit ang bakasyon na binigay ko sa'yo? Hindi, kailangan kong magtrabaho pa ng dagdag para mabayaran ko ang bayad sa ospital ng mga bata. Kulangan ba ang bayad na ibinigay ko sa'yo? Hindi ko iyon ang ibig sabihin. Masakit ang ginawa mo sa akin. Kahit gaano karaming bayad ang ibigay sa iyo ni Taiba Ijingsing, dadalhin ko ang doble. Bumalik ka sa akin ngayon din. Ang daming merienda ah. Ay naku, mukhang kailangan talagang dalhin ang gamot na nagkakahalaga ng 100,000 para batiin ang prinsipe. Ay! Ay! Maraming salamat sa tulong mo, mahal na Ginoo. Wala akong maibabalik na kabutihan. Sana magustuhan niya ang mga paborito kong karot. Ah! Masarap na karot para sa iyo. Ano ang ginagawa mo? Dumating ako para dalhan ka ng karot. Bilang pasasalamat sa iyong kabutihan. Huwag kang gumalaw. Bakit hindi mo kayang hawakan ang lapis ng maayos? Ang prinsipe noon ay isang Diyos na nakikipaglaban. Pinakamainam na iwasan ang malapit na pakikipag-ugnayan sa iba. Ngunit tila hindi siya nagagalit. Mukhang nasisiyahan siya. Prinsip, ang karot na ito ay itinanim ko mismo. Subukan niyo na. Siguradong masarap at makatas. Mamahalin niyo ito. CJ, susubukan ko na ngayon. Mahal na prinsipe, mahal na prinsipe. Mahal na prinsipe, may masamang balita. Dumating na ang mga tao mula sa dragon ng Hilagang Dagat. Mahal na prinsipe, ikaw ay walang kaalaman. Ngunit siya ay tapat sa iyo. Hindi ko alam kung maaari bang dahil sa aming angkan sa Hilagang Dagat. Pahintulutan siyang bumalik sa palasyo upang maglingkod sa kanya. Walang kailangan sa palasyo na may pusong masama at mapanlin lang upang magpaalis. Bilang isang nakababatang kapatid, kung hindi naman interesado ang iyong mataas na katungkulan, mas mabuti pang itigil na lang natin ito.
Basta't ngayong gabi ay maihahanda ko na ang lahat. Kahit na hindi ito mangyari, kailangan itong mangyari. Ah. Kuya Chen Yuan, nilagyan mo ako ng gamot. Kuya Chen Yuan, pinapunta mo ako para alagaan ka. Ah. Kung lalapit ka pa ng kahit isang hakbang, binunot ko ang iyong dragon tendon. Tapos na. Nadiskubre ang pagtataksil ng prinsipe. Ika-36 na taktika. Mas mainam na umalis na muna. Sino? Kuya Kyuyu. Matagal na kitang pinapanood. Gusto mo pa bang tumakbo? Ikaw ang maliit na engkanto. Prinsip, ikaw, anong gagawin mo? Mukhang hindi ka pa sapat sa pag-aaral. Palaging lumalabas ang dulo ng tainga nitong totoong katawan. Kasi lagi mo akong pinapahiya. Prinsipe, ikaw, naaresto ka sa gamot. Aalis ako para hanapin ang manggagamot na diwata. Huwag kang umalis. Ngayon, ang gamot na ito ay tanging isang tao lang ang makakita. Handa ka bang tulungan ako, kagalang-galang na prinsipe? Nailigtas kami ng aking anak ng maraming beses. Kung siya ang... Handa ako. Kagalang-galang na prinsipe, ano po ba ito? Kagalang-galang na prinsipe, hindi pa po tayo gumagamit ng mahika para sa kontrasepsyon. Huwag kang mag-alala. Bihira ang aking mga supling. Hindi madaling magkaanak. Kahit na magkaroon ako ng anak, tiyak na mamahalin at poprotektahan ko siya. Sino ba ang tao noong gabing iyon? Pasensya na. May taong sinamantala ang aking pagdaan sa pagsubok ng kidlat para lagyan ako ng gamot na panghanap ng kaluluwa. Gusto nilang mawala ang aking panloob na lakas. Tulungan mo ako, pakiusap. Mahina ang aking talento. Hindi ka magkakaroon ng kapalaran. Talaga namang kahawig niya yung unang gabi. Pero paano naging isang marangal na anak ng langit ang anak ko? Kagabi, binantayan ko buong magdamag. Hindi pa rin ako nagsasawa. Ako ang magiging responsable sa'yo. Alam ko na kailangan ng paggamot ang anak mo. Dalhin ang jade pendant sa loob ng silid ng reserba para kunin ang pondo. Kahit gaano pa kalaki, ibibigay nila sa'yo. Pambayad sa gamutan ng mga batang ito. Hindi ba't makakakuha na tayo ng lahat ng ito? Salamat, mahal na Ginoo. Talagang walang puso, kinuha ang damit at hindi na ako kilala. Ay naku, mga espiritu ng langit at lupa. Tulungan ninyo akong mahanap ang aking 3 apo. Matagal nang pumanaw ang dating emperador. Ngayon, ikaw na ang pinakamataas sa langit at lupa. Sino pa ang makakapagbigay ng tulong sa iyo? Tumahimik ka. Ay naku. Aking mahal na apo ay... Mataas na nila lang, pakiusap-kausapin mo ang reyna ng langit. Nawawala na siya sa sarili. Ano ang alam mo?
Ito ay tinatawag na kalinawan ng isip. Halika rito. Cute, di ba? Cute ba? Mapaglaro. Ay naku, napalambot ang puso ko sa panonood nito. Hindi ba sila yung mga batang sinaksiya o bao? Kilalang kilala mo sila, di ba? Katatapos lang nilang kunin ngayon. Kung bibilangin ang oras, dapat ay nakalabas na sila ng palasyo. Ay naku, nakita mo ba? Nakita mo ba? Kapag may problema, humingi ng tulong sa Diyos. Ay naku, ito na ang tinatawag na katuparan. Halika, halika, maghanda na ng grupo. Umalis na tayo para sunduin si Chansey pauwi. Ha ha ha. Anong tawa mo? Kailangan ganito ang sabihin. Para makita ang aking dangal. Dangal, ako na ang susundo sa inyo, ha? Aking apo sa langit. Sa wakas ay nahanap na. Agad utusan ang kusinero ng langit na maghanda ng salu-salo. At utusan ang tanggapan ng pananamit na maghanda ng bagong damit. Ngunit mukhang hindi na maihahanda ang silid tulugan sa bagong tahanan. Paano kung ganito na lang? Magsimula na lang tayo sa silid tulugan ng prinsipe. Mukhang okay lang iyon. Sigurado ka bang kailangan mong personal na hanapin? Siyempre naman. May mga pinuno mula sa mundo ng mga demonyo na darating ngayon. Para talakayin ang mga usaping militar. At sa oras ng Chen, mayroong taunang selebrasyon ng imperial na langit. Ano ang mas mahalaga kaysa sa aking apo? Tinatanggal lahat, tanggalin lahat. Ay naku, naniniwala ako na maiintindihan ng ating mga ninuno ang aking mabuting hangarin. Ay, si Yu, nasaan na? Nasaan si Yu? Hindi pa rin makontak si prinsipe. Ay naku, tingnan mo. Pagdating niya, lahat ng gulay ay nanglalamig na. Sa kritikal na sandali pa naman ito. Kailangan talaga na ako ang lola mismo ang magpapasya. Ako na ang hahawak niyan. Hindi mo na kailangang hintayin siya. Aalis na tayo ngayon din. Bawat isa may dalang isang karot. Huwag na kayong mag-iwan. Halika. Inay, pwede ba nating hindi na kumain ng karot? Alainan. Sige lang. Gagawin ko kayong carrot juice. Inang, mas mabuti pang kumain tayo ng karot. Tama yan. Bilang mga kuneho, syempre kailangan nating kumain ng karot. Inang, ano yung parang strawberry sa lig mo? Ay naku, ay naku. Siguradong galing ito sa nakaraang gabi. Ito ay dahil sa kagat ng lamok kay inay. Kagat ng lamok. Isas ensan. Sisiw na iyon, si Longsan ang may kasalanan. Sobrang pinahirapan ako. Patay na kuneho, lumabas ka rito. Ito ang aking tahanan. Bakit ka nandito? Kayo, ayusin niyo ng mabilis. Magsimula na kayong umalis. Kuya Shenj, bakit hindi ka man lang bumati? Basta pinapalayas mo kami. Hindi mo ba tiningnan ang sarili mo? Ikaw, isang mababang uri na kuneho. At may 3 hindi kilalang bastardo. Bakit? Bakit ka nakikipag-agawan sa aming 3 prinsesa? May gusto ang mga tao sa bahay mo. Iyon ang iyong swerte. Umuwing swerte, umuwing swerte. Tawagin ang mga tao, itapon ninyo sila palabas. Sobra na ang pang-aapi nila sa inyo, nanay. Makikipaglaban tayo sa kanila. Hindi pwede. Marami silang tao at malakas ang puwersa. Katatapos lang maayos ni Xiaobao ang kanyang loob na enerhiya. Hindi natin pwedeng harapin sila ng diretsyo. Sige ba? Maglilipat lang ba ito? Bigyan mo kami ng 3 insenso. Agad akong lilipat. Oh, nakalimutan kong sabihin sa'yo. Hindi ka lang lilipat. Kailangan mo ring magbitiw sa trabaho mo sa prinsipe. Umalis ka sa langit. Hindi ka na muling makikita sa harap ni Kuya Chen Yuan sa buhay na ito. Anong karapatan mo? Ikaw, ano iyan sa lig mo? Patay na kuneho. Hindi ka lang walang hiya na nilalambing si Kuya Chen Yuan. Kundi nakapangahas ka pang umakyat sa kanyang kama ng walang kahihiyan. Naiinis ako ng sobra. Noon, ikaw ang naglagay ng gamot kay prinsipe. Bakit mo ako sinisisi? Pero sa totoo lang, noong gabing iyon ay medyo nagustuhan ko rin naman. Hindi mo pa nararanasan ang lasa ng prinsipe na ito. Sobrang nagsisisi ako para sa'yo talaga. Ikaw, patay na kuneho.
Hahayaan kitang matikman ang aking galit. Ihilahin ko ang iyong mga buto, para hindi ka na makakatawid sa langit. Tingnan natin kung ano ang gagawin mo. Eh. Itigil mo ang pagtatanim sa lupang ito. Lahat ay pinalitan ng karot, mahal na prinsipe. Nahanap na ng reyna ang apo ng langit. Ngunit sila ay nasa panganib ngayon. Pabilisin mo ang pagpunta roon. Dalhin ang mga sundalo ng langit. Umalis ka agad. Sino ang nagkaroon ng lakas ng loob na mangahas sa apo ng langit? Ilang araw na ang nakalipas. Mga batang kuneho, nagalit kayo. Hindi ko pa nababayaran ang utang ko sa inyo. Ganito na lang. Magpakumbaba ka at magbigay ng 100 beses na pagsaludo sa akin. Papalaya kita kung hindi. Eh. Ayaw mo rin sigurong panoorin silang mamatay, di ba? Ninang, Gagawin ko ang kahit ano ang sabihin mo. Pakawalan mo sila. Kaya bigyan mo ako ng inom. Ang mura talaga ay mura. Hindi, Hindi kita bibigyan ng iinom. Huwag uminom. Ginoo, Sapat na ba? Hahaha. Pwede niyo bang palayain ang anak ko? Siyempre. Hindi. Mula nang nakipagkumpetensya ka sa akin para kay Brother Chen Yuan, dapat mong malaman na darating ang araw na ito. Ihuli niyo siya. Mahal na prinsesa, may sinabi na tayo noon. Ilang walang kwentang buhay. Kung papatayin, patayin na. Bakit may ibang tao pang humihingi ng kabayaran sa buhay ko? Kung gusto mong mangakit ng tao, tanggalin mo na ang kanyang damit. Hayaan mong makita ng lahat. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Xiao Xianxian. Pakawalan mo ako. Ako ang unang nilalait. Pakawalan mo ako. Ninakaw mo ang minamahal ko sa likod ko. Ngayon, pahihintulutan kitang makita ng personal kung paano ang anak mong ligaw ay mawawasak sa harap mo. Huwag. Sino ang maglakas loob na mang-api sa apo ng langit ko? Tianhao. Halika, tignan natin kung nasaktan kayo o hindi, Lola. Lola at apo. Kumusta kayo? Ang mga batang ito ay sobrang dumi. Ngayong araw, ikaw ay may mataas na katayuan. Hindi ka pwedeng magsabi ng ganito. Araw-araw kaming nililinis ni nanay. Ikaw ang may puso. Kaya lahat ay nakikita mong marumi. Ang ganda mo. Gusto niyang agawin ang aming bahay. Dinidiskrimina niya si nanay. At pati na rin kami na maganda. Lola, tiyak na tutulungan mo kami. Hindi ba, sinungaling? Nagpapakabastos pa sa harap ng Diyosa ng langit. Ang laki ng tapang mo. Naapi mo ang apo ng langit ko. Maniwala ka ba na hubarin ko ngayon ang iyong dragon tendon?
Ihuhulog ka sa lawa ng impyerno. Huwag kang makalabas mula ngayon magpakailan paman. Wow, langit na Diyos. Reyna ng langit, pakitingnan po, ako ay isang tagahalimaw ng Hilaga, na naglilingkod ng tapat sa langit sa buong henerasyon. Patawarin niyo po ako. Hindi na ako muling gagawa nito. Naiintindihan ang tatlong mundo. Si Prinsesa Dragon Sun ay mayabang sa mata. Pang-aapi sa anak ng langit. Parusahan ang Dragon Palace ng 1,000 taon. Kung may susunod pang pagkakataon, magsasama ako ng maliit na dragon. Hindi na kailangang ipaalam. Hindi. Narito ang Reyna ng langit. Dalhin siya, Reyna. Reyna ng langit. Enye. Kung hindi ako magpapakita ng lakas, akala mo ba ako si Hello Kitty? Hoy, halika dito sa tabi ni Lola. Tingnan ni Lola kayo. Mga anak ko, kumusta kayo? Lola, okay lang kami. Lola, okay lang kami. Kung talagang si Lola ang nanay ng mga bata, ang ama ba ng mga bata ay ang prinsipe ng langit? Uy, gusto niyo ba maglaro kasama namin? Ano ang kinakain ninyo sa bahay? Sabi mo sa Lola, bumaba ka agad, huwag maging bastos sa Reyna ng langit. Walang problema. Masigla at aktibo ang mga bata. Ipinapakita nitong malusog sila. Sila ay malusog. Ha ha ha. Tungkol sa Diyosa ng langit. Talaga bang ikaw ang lola ng mga bata? Hindi na kailangang itanong pa. Tunay at walang duda. Kung hindi ka naniniwala, tingnan mo. Meron ka rin pala. Siyan, ito ay dugo ng aming lahing langit, na may natatanging bisa. Hindi ito kayang tularan ng iba. Kumusta, naniwala ka na ba ngayon? Sabi na ni Mo Chenyuan dati, kapag nagkaanak, hindi ba siya? Ang angka ng langit ay hindi lang si Mo Chenyuan ang anak. Kung anak siya ng prinsipe, paano siya mahuhulog sa mga tao? Tiyak na ibang tao ito. Ay, ako na matandang ito. Tiyak na may espiritu sa langit. Ito ay nagbigay sa akin. Hindi lang ako nagkaroon ng apo sa langit. Bigla kang nagkaroon ng 3 maliliit na sanggol. Gusto mo bang sumama kay Lola pabalik sa palasyo? Gusto ko. Nagtayo ako ng bagong palasyo para sa inyo. Ang mga maliliit na kuneho na ito, lahat sila ay may 3 lungga. Huwag mong sabihin na 3 palasyo lang. Kahit 30 palasyo pa yan. Gagawa rin si Lola para sa inyo, ayos ba? Ha, Reyna Lola. Mas mainit pa ang pugad ng ginto at pilak kaysa sa bahay ng ina ko. Tama. Gusto naming makasama si inay magpakailan paman. Ay, tunay ngang karapat dapat sa akin ang dugo ko. Ang bait-bait niya. Ang obedient niya. Siyan. Sumama ka na sa akin pabalik sa langit. Hindi na ito angkop para sa inyo. Para sa paglaki ng mga bata. Mas mabuti sigurong nasa langit tayo kaysa manatili dito. May lihim na bukal ng espiritu sa langit. Mas angkop ito para sa mga bata na magpagaling. Gusto ko lang itanong, sino ba talaga ang tunay na ama ng mga bata? Madali lang yan. Gamitin ko ang aking espada na nagpapakita ng anino. Makikita natin siya ng isang tingin lang. Pasulong nga. Ganito na lang. Pupuntahan ko siya para maghanda. Inay, saan ka na, batang masungit? Sasabihin ko sa'yo, nahanap ko na ang anak mo. Tutu, paano kita maluloko? Ako ang iyong inay. Sasabihin ko sa'yo. Ngayon, dadalahin ko na silang lahat pabalik sa palasyo. Oh, gusto kang makita ng ina ng mga bata. Nahanap na ang mga bata. Kailangan ko ring maging responsable sa kanilang mga ina. Pero, siyan, sandali lang. Huwag muna sabihin sa kanila ang totoong pagkakakilanlan ko. Huwag mong hayaang malaman nila. Baka naman ito'y isang maliit na kasiyahan sa pagitan ng mag-asawa ninyo. Ikaw rin naman. Sinasabi mong matagal ka nang natutulog sa kanya pero hindi ka responsable. Talagang nakakainis tingnan. Baka gusto mong bigyan kita ng kaunting sorpresa.
Magsimula tayo sa Lingxiao Hall. Hey! Nasaan ang tatay ng bata? May kaunting bagay kaya ganito. Bumalik na tayo sa palasyo. Magtatagpo rin tayo balang araw. Hindi ito mahalaga. Bumalik tayo sa palasyo kasama si Lola, okay. Okay, magpakasal muli sa palasyo. Magandang araw, Reyna ng Langit. Ano ba ito, Inang Reyna? Bakit mo pa tinatawag na Reyna ng Langit? Dapat ay tawagin mo na akong nanay. Alam mo ba na ikaw ang malaking bayani ng ating lahi? Mahal na mga bata, gusto nyo ba ito? Ay. Huwag masyadong magustuhan. Ang magandang lola ang naghandog sa atin ng palasyo. Ito ang pinakamagandang palasyo na nakita ko. Pinakamaluhong palasyo. Ang galing mong magsalita. Talaga bang maaari tayong manirahan kasama si inay magpakailanman? Siyempre. Simula ngayon, ito ang inyong tahanan. Ang galing, hahaha. Ang galing. Narito na ang prinsipe. Hahaha. Ang galing. Mo Chen Yuan. Kung malaman niya na may 3 anak na ako, at ang ama ng mga bata ay ang kanyang kapatid, sa tingin niya ba ay niloloko ko siya? Nanay. May mga bagay akong aasikasuhin, mauna na ako. Ingatan mo ang mga kapatid mo ha. CJ. Ay, napakabait talaga. Napakapamilyar na amoy. Sixiantian ba ito? Bakit ka pa nakatayo dyan? Bilisan mo at tingnan mo ang mga anak mo. Mga bata, ako ang inyong ama. Oh, amoy karot ka. Gusto mo rin ba ng karot? Gusto rin ni inay ang karot. Kumusta? Ako si Xia Tiantian. Ako si Xia Lele. Ako si Xia Anan. Talaga ka bang aming asawa? Bakit hindi mo gusto si inay at kami? Pasensya na, kasalanan ng asawa mo. Pangako ng asawa mo, hindi na maulit. Nasaan ang inyong ina? Hindi ko inakala na si Xiao Xianxian na patay na kuneho ay umaasa sa likas na kakayahan ng kuneho para magdalang tao at nanganak ng 3 anak ng langit. Hindi ko hahayaang pakasalan siya ni kapatid Chen Yuan. Gumawa ng ilusyon. Baguhin ang alaala. Huwag mong asahan. Gusto kong makita ang iyong anak at mahal na inaakala nilang iba ang iyong minamahal. Tingnan natin kung ano pa ang magagawa mo. Hindi pwedeng magpabaya ang prinsesa. Ang buong katawan ng makukulay na dragon scales ay may iisang piraso lang na nagsisilbing proteksyon sa puso. Hindi ka pwedeng maglagay sa panganib. Huwag mong asahan na mapipigilan ako. Nagtatrabaho ang nanay ko. Nandyan lang naman ang nanay ko, di ba? Prinsipe kuya, sa wakas, natagpuan kita. Kayo pala ang ama ng mga bata. Bakit ikaw? Ay, parang may nakalimutan akong bagay. Tama si Yao Eryankay. Siya ang tunay na ina ng mga bata. Hindi ko lang inasahan na hindi gaanong kamukha ng bata si Yankay. Hindi ako nagnakaw o ng hold up. At hindi ko itinago sa prinsipe na may anak ako. Sa kabila ng lahat, hindi ko dapat iwanan ang anak ko doon. Hindi, kailangan kong bumalik. Bawal ang mga hindi otorisadong tao dito. Hindi ako hindi otorisadong tao. Kakatapos ko lang pumasok kasama ang mga anak ng langit. Ako ay anak ng langit. Ay,
Ngayon, mag-iisang pamilya na tayo. Sa wakas, nagkakasama na tayo. Leonard, Yanner. Mag-ingat ka ng mabuti sa kanila, nanay at anak, alam mo ba? Ha ha ha. Mga baby, gusto nyo ba si nanay? Gusto namin. Sobra kaming mahal si nanay. Si nanay at ang kanyang Abis ay magkasama magpakailan pa man. Iyan ang aking anak. Ano ang ginawa ng henyo? Bakit tinatawag ng anak ko si Ikay na ina? Huwag ka nang lumaban, maliit na Xianxian. Ang tunay na asawa ng prinsipe ng langit. Paano magiging ganitong mababang espiritu ng kuneho? Kahit ang mga anak mo ay iniisip ang kanilang sarili. Ikaw bilang ina, talagang sisirain mo ba ang kinabukasan ng mga anak? Ay naku, ang mga mahal kong apo ng langit ay napaka-cute. Ek, Yuan kailan ka ikakasal kay Yankay? Ah. May kasunduan ang mga langit na lahi. Kapag nagpakasal na, hindi maaaring iwan ang kaluluwa, basta makapagpakasal lang. Kahit malaman ang katotohanan pagkatapos ng kasal, lahat ay nakatakda na. Ang posisyon ng prinsesa ng langit na lahi ay para lamang kay Yankay. Ako, hindi ko siya maaaring pakasalan. Ano? Hindi ko siya maaaring pakasalan. Ano? Ito ay isang kalokohan. May anak ka na sa kanya. 3 pa nga. Sabi mo nga, hindi ka naman talaga makapagkaanak, di ba? Walang mga nagawa pero may mga sakripisyo. Paano mo naman maaring maging ganito ka walang pananagutan? Maraming paraan ang isang ina upang maging responsable. Hindi naman kailangang magpakasal. Yankay, kung mayroon kang nais, maaari mo itong sabihin sa akin. Gagawin ng aming angkan ang lahat ng aming makakaya upang matugunan ito. Ngunit ang magpakasal, hindi pwede. Ikakasal lang ako sa taong mahal ko. Yo. Come. Yo. Reyna, ano ang tinitingnan mo? Titingnan ko lang. Itong kamay na ito, parang baboy na paa. Baka nagkamali ako ng hawak na anak ng baboy na halimaw. Ay, ang galing mo namang maiyak sa sarili. Ikaw na walang pakialam na batang walang kwentang. Anong pinapanggap mong malakas ang loob? Sasabihin ko sa'yo, hindi ako nagkakaroon ng ganitong irresponsableng anak. Ay naku, kasalanan ito. Sabi mo, paano nagkaanak kayo ng tatay mo, ang langit? Paano ka nagkaroon ng ganitong baboy na paa, ganito? Ay, tara na. Inang, sabi mo kanina, hindi pwedeng magkaanak ng baboy na paa ang tao. Kaya paano kami ng dragon pwedeng magkaanak ng kuneho? Ang prinsipe ay nagdududa. Ang tunay na ina ng mga apo ng langit ay hindi ang ikatlong prinsesa, kundi si Yanji. Xiao. Nakita ko na ang mga anak ni Xianxian. Sila ay napakaitim. Sa langit, pagkatapos ng pag-akyat ng mga Diyos at Diyosa, walang hadlang sa pag-aasawa. Walang hadlang sa lahi. Maaaring naghalo ang dugo, sino ang nakakaalam? Nakakagulat, bakit? Hindi ko maaalala kung sino ang pumatay sa mga anak ni Xianxian. Si Xianxian. Maliit na Xianxian. Hindi ka namin kilala. Ang aming ina ay ang marangal na Prinsesa Longsan. Ikaw, isang karaniwang kuneho na espiritu. Paano ka magiging aming ina? Inang, ayaw na naming maging kuneho. Sawa na kami sa karot at repolyo.
Pinapayagan mo ang aking mga anak na kumain ng mga ito araw-araw. Mula sa araw na ito, hindi na pwedeng magpakita pa ang mga gulay na karot at repolyo sa tatlong mundo. Maliit na bituin. Naiisip ni ate ang trabaho. Kahit tawagin mo siya, hindi siya sumasagot. Ano ang iniisip mo? Totoo na ang prinsipe ay ama ng mga bata. Pero gusto niyang kilalanin ng anak ko ang iba bilang ina. Pero kung mapapahiya siya, baka mawalan ako ng pagkakataong makita ang mga bata mula sa langit. At hindi ko na makikita pa sila kahit malayo. Miss. Malinaw na binago ko na ang alaala ng lahat. Ginawa kong ako ang ina ng bata. Bakit ang bata ay patuloy pa rin na naaalala ka, Salot? Hindi kita palalampasin. Pagpupugay sa Prinsesa Longsan. Ako ang magiging prinsesa ng inyong hinaharap. May isang taong walang pakialam sa buhay sa loob ng Changxin Hall ngayon. Niloloko ang kanyang kahalang prinsipe. Kung tutulungan ninyo ako ngayon, hindi ko kayo pababayaan sa hinaharap. Opo. Tara na. Magpapakasal na sa prinsesa yan kay. Pero nagpapakita pa rin ang kabaitan sa akin. Sabi pa niya, mananagot siya sa akin. Lahat sila ay mga sinungaling, malalaking sinungaling. Tanga talaga. Malaking baboy na paaha. Anong ginagawa niyo? Matagal na akong hindi nasisiyahan sa'yo, maliit na diwata. Ikaw, walang pinag-aralan na kuneho. Bakit hindi ka lang manatili sa iyong pugad? Bakit ka pa pumunta sa tindahan ng mga gamit at nakikisali sa amin? Tapos, araw-araw ka pang nakikipaglandian sa prinsipe. Ngayon, ayos na. Nahanap na ng langit ang prinsipe. At gusto na ring pakasalan si Longsan. Nakasakit ka na ng dami sa prinsesa. Pagdating ng kanilang kasal, unang gagamitin ang ulo mong kuneho bilang handog. Sobra na kayong nang aapi. Ano kung inaapi ka? Tayo ko, magbitiw ka na ng maayos. Huwag kang magtago ng malayo sa langit. Huwag kang maging sagabal dito. Ang trabahong ito ay ako mismo ang pinili dahil sa kakayahan ko. Bakit niyo sasabihing aalis ako kung gusto niyo? Xiao Xianxian, baka ikaw ay baliw. Sa akin, talagang baliw ka na. Kahit ang kuneho, kapag nainis, makakagat din. Kung hindi pa nakalaban ng tatlong anak ko sa prinsipe. Matagal na akong ayaw na sa trabahong ito. Ikaw, Xianxian. Xianxian, ano ang sinabi mo kanina? Anong anak? Xianxian, ano ang sinabi mo kanina? Anong anak? Hindi ko maaring sabihin kay Mo Chenyuan na nananatili ako sa Changxin Hall para sa bata. Kung hindi, tiyak na iisipin niyang may masama akong balak. Kung natatakot siya na dadalhin ko ang bata, totally akong itataboy sa langit. Hindi ko na muling makikita si Xiao Bao. Mahal na prinsipe, itong si Xiao Qianqian ay talagang walang batas. Dahil sa awa mo, siya ay tinanggap mong magtrabaho. Ngunit hindi ko akalain na ngayon ay naglakas loob siyang magtanim sa langit. Manakit na walang pakundangan. Tama, prinsipe. Tingnan mo, pinapahirapan niya ang iyong pinaghirapan na tanim na karot. Anong nangyari sa lahat ng iyon? Kayo. Ay, si Mu Chenyuan. Bakit niya nagtatanim ng maraming karot sa kanyang sariling palasyo? Dapat parusahan ang lahat. Ngayon, agad na umalis sa Changxin Dian. Kung walang pahintulot ko, huwag kang lalapit kahit isang hakbang sa loob ng tindahan. Maliit na Xianxian. Narinig mo ba? Sabi ng prinsipe na umalis ka, bakit hindi ka pa umaalis? Kung aalis ka na. Hindi kita ang tinutukoy. Inaapi ang mahihina. Walang respeto sa batas. Hindi ko kailangan ng mga taong tulad ninyo sa paligid ko. Dalhin mo siya away na. Mahal na prinsipe, patawarin po ninyo kami. Sinunod lang namin ang utos ni Prinsesa Yankai. Patawarin po kami. Patawarin po kami. Mahal na prinsipe. Pinayagan ninyo silang apiin ako.
Ikaw. Salamat. Hey, salamat. Dinala ng emperatrice at ikaw ang aking mga anak. At muling kinilala bilang kanilang ina. Kahit para sa bata. Dapat ay bigyan mo ako ng paliwanag. Ganyan ako tinitingnan ng prinsipe. May nais ka bang sabihin sa akin? Suan-suan. Nang buli sa'yo si Yanzai, humihingi ako ng tawad para sa kanya. Ngunit wala akong magagawa. Siya ang ama ng bata. Nalaman ko na tumutulong siya para hindi ako maging mapaghimagsik at mapaghimagsik. Mukhang sa puso niya. Mas mahal pa rin ang dugo at pamilya. Naiintindihan ko na. Ang prinsipe ay may mataas na katungkulan. Si Prinsesa Yankei ay mailahing dragon. Ako ay isang kunehong espiritu lang. Paano ako makakatunggali sa lahi ng dragon? May sasabihin pa ba ang prinsipe? Kung wala na, aalis na ako. Bitawan mo ako. Matapos ang ulan, malabo na. Basang-basa ang damit. Mabato ang daan sa bagyo. Maliwanag ang buwan ng kabataan. Maliit na bituin. Ganito ba ako ka nakakainis sa'yo? Kung ayaw mo talagang makita ako, hindi na kita istorbohin. Ang Longxin Hall ay hindi tumatanggap ng hindi malusog na mga alalay. Kailangan kong magmadaling hanapin si Lu Yiqian para tanungin ang kalagayan. Anong sinasabi mo? Ako'y muling nagdadalang tao. Isa na namang triplet. Lu Yiqian. Ito ba ay reseta o paanyaya sa kasal? Ito ay espesyal na ibinigay sa iyo. Ang triplet na may 3 yaman ay isang malaking kasiyahan. Ilang tao ang humiling ngunit hindi makuha. Ayan, Gil. Sian, binabati kita. Talagang ikaw ang pinakamahusay sa mga kuneho. Isang likas na swerte. Siguradong magiging masaya ang ama ng bata. Ang salot sa akin, ang malaking paa ng baboy. Anong magandang balita? Hindi mo nga mapangalagaan ang 3 anak mo. Ngayon, may 3 na namang dumarating. Dapat ko ba talagang sabihin kay Mo Chenyuan ang tungkol dito? Pagkatapos ng lahat, siya ang ama ng mga bata. Karapatan niyang malaman ang katotohanan. Sakto itong pagkakataon. Ihingin ko sa kanya ang pahintulot na makita ang mga anak namin. Hindi ako naniniwala na makakalimot ang mga anak ko sa akin dahil lang sa yaman. Sabi ni Genius Benjun, ang 3 batang iyon noon ay isang pagkakamali. Hindi na siya magpapamilya muli. Nasa isip niya. At ang aking anak ay isang pagkakamali lamang. Xiao Xianxian, anong nangyayari sa'yo? Hindi ka ba tumitingin habang naglalakad? Ano itong bagay na ito? Xiao Xianxian, buntis ka na naman. Ibalik mo sa akin ang sigarilyo. Lahat, halika't tingnan ito. Anong nangyari? Yung si Xiao Xianxian na nasa tabi ng prinsipe, hindi pa rin mapakali. Nanganak na naman ng anak na hindi niya asawa. Ganito siyang magpasalamat sa buhay. Kaya hindi na nakakagulat na siya ay isang mababa at walang dignidad na engkanto. Wala akong kasalanan. Narinig ko na dati na si Xiao Xixi ay may 3 anak na. Sa lahat ng mga taon na iyon, hindi pa rin niya ipinakita ang ama ng mga bata. Ngayon, nanganak na naman siya. Mukhang hindi na talaga mababago ang kanyang ugali na mahilig sa iba't ibang lalaki. Yung prinsipe ay masyadong pabor pa rin sa kanya.
Narinig niyo ba lahat? Ang langit ay laging may mahigpit na patakaran. Hindi pinapayagan ang ganitong uri ng masamang asal. Xiao Xianxian, hinihikayat kitang magbitiw sa harap ng prinsipe para mapanatili mo pa ang iyong dangal. Hindi pwede. Kung ito lang ang dahilan, bilang isang halimaw, hindi na ako muling makakapasok sa langit. Huwag nang pag-usapan ang makita si Xiao Bao. Ano ang kalagayan ng aking pribadong buhay? Wala itong kinalaman sa aking trabaho. Nang unang anyayahan ako ng prinsipe sa Changxin Hall, ipinahayag ko na ang katotohanan na ako ay may anak. Wala akong ninakaw o inagaw. Bakit ako mawawala ng trabaho dahil sa inyong mga prehwisyo? Ang kapal ng mukha mo talaga. Hindi ko alam kung sino ang kasama mong nagkakalat sa labas. Nagbubuntis ka pa at nagtatapang-tapangan ka dito. Halimaw ay halimaw. Sa tingin ko, ang kunehong espiritong ganito kababa ang asal. Kahit noong araw ay hindi sumuko sa pagsali sa pagsusulit ng mga immortal. Hindi pa rin siya magiging immortal. Hindi pa nga niya natatagpuan ang ama ng unang anak niya. Ngayon ay buntis na naman. Baka naman galing sa isang ligaw na lalaki na hindi alam kung saan nanggaling. Ang ama ng anak mo. Hindi rin naman siya isang taong may dangal. Tingnan mo ang kanyang pag-aalangan. Walang kwentang buhay. Yung maliit na engkanto na magnanakaw ng bigas at langis. Mananatili ka sa templo ng mahabang tiwala. Kahit masira pa ang reputasyon ng langit. Paano kung may sakit siyang mahawa tayo? Ay naku talaga. Dali-daling dalhin siya sa harap ng prinsipe. Pakawalan niyo ako. Anong ginagawa niyo? Tingnan mo, mahal na prinsipe. Sabi ko na. Sa loob ng 3 mundo, sino pa ang mga has na mang-api kay Xiao Xianxian? Hindi ko sila patatawarin. Akala niyo ba ang mga sinasabi ko ay walang halaga? Ikaw ang katulong niyan kay. Ganyan ba talaga itinuturo ng iyong amo? Kagalang-galang na prinsipe. Naiintindihan ninyo ng mali. Si Xiao Xianxian iyon. Magulo ang kanyang pribadong buhay. Bilang mababang uri ng lahi ng kuneho, nais niyang maglingkod sa langit. Ngunit hindi siya marunong magpigil. Ginagawa rin niya ito para sa iyong dangal. Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo ang mga katulong na ito. Nakita nila ang lahat. Mahal na prinsipe. Totoo na si Xiao Xianxian ay may masamang asal. At siya ay hindi pa kasal. Nakabuntis pa siya. At hindi niya alam kung sino ang ama ng bata. Totoo ba ang sinasabi nila? Talaga bang siya ay nabuntis? Totoo ba ang sinasabi nila? Talaga bang ikaw ay nabuntis? Siyang tunay, kagalang-galang na prinsipe. Ito ang reseta ni Wei Xian. Malinaw na nakasulat dito na siya ay bagong buntis. Ipinapakita nito na kamakailan lang nangyari ang lahat. Naglilingkod siya sa tabi ng prinsipe. Ngunit ganoon pa man ay hindi siya mapakali. Kung hindi siya paaalisin sa langit, paano siya matututo sa kanyang pagkakamali? Kagalang-galang na prinsipe. Wala pa tayong mahikang kontraseptibo. Huwag kang mag-alala, si Zizi Kibao ay hindi mabubuntis. Kahit mabuntis man siya, mamahalin at poprotektahan ko siya. Vesat. Ang panahon ng pagbubuntis ay tugma sa gabing iyon. Kaya ang batang ito ay tiyak na akin. Ang pagduduwal niya noon ay hindi dahil ayaw niyang lumapit sa akin, kundi dahil siya ay buntis. Kagalang-galang na prinsipe, malapit na kayong magpakasal kay Prinsesa Yan Kai. Prinsesa Yan Kai, kung patuloy ninyong pahihintulutan ang ganitong babae na sumilbi sa inyo, baka magdulot ito ng pag-aalala kay Prinsesa Yan Kai. Kagalang-galang na prinsipe, kayo ang pinakamataas sa langit. Kung malalaman ng iba na sa inyong harem ay may ganitong panganib na nakatago, maaaring magdulot ito ng kaguluhan sa 3 mundo. Kagalang-galang na prinsipe, kasalanan ko po ang nangyari. Ngunit pakiusap, bigyan mo po ako ng pagkakataong manatili sa langit. Kahit hindi ako nasa maharlikang palasyo. Kahit bilang isang tagalinis sa bulaklak na hardin. Ayos lang po iyon. Kahit gaano man ito kahirap at kapagod. Basta may kahit kaunting pag-asa na makita si munting kayamanan. Ipaglalaban ko po iyon. Sino si Xiao Xianxian? Saan ba sa langit ka? Hindi ka pwedeng maghagli ng ganito. Tumahimik kayong lahat. Si Xiao Xianxian ay maingat sa kanyang mga gawain. Masipag at dedikado. Wala akong dahilan.
Upang parusahan siya dahil sa mga chismis na walang katotohanan. Kayo pa nga ang hindi nakakaalam ng buong katotohanan. At pinipilit nyo na siya ay isang santo base sa haka-haka nyo lang. Para sa inyo, pagiging santo ay isang bagay na madali lang makamtan. Ito ba ang kapital na nakalalamang sa iba? Sa puso ko, may tanging paghahati lang sa mabuti at masama. Hindi mahalaga ang antas ng katungkulan. Hindi matapang ang Demon Lord na humiling sa Diyos na parusahan siya. Dahil hindi alintana ng prinsipe ang antas ng lipunan. Ibig bang sabihin na maaaring bumalik sa akin ang anak ko at ang mga maliliit na anak na nasa sinapupunan ko? Ang mga nakilahok ngayon ay pumunta sa Tianxingsi para hanapin si Ligong upang personal na magpataw ng 10 kidlat mula sa langit. Tungkol sa paligid ni Yan Kai mo, hindi dapat magkaroon ng alipin na gaya mo na nagpapasimula ng gulo. Alisin ang kanyang banal na buto. Ibalik siya sa palasyo ng dragon. Kagalang-galang na prinsipe. Kagalang-galang na prinsipe. Ang babaeng ito ay nagdalang tao ng 3 bata, 300 taon na ang nakalipas. Huwag kang magpapalinlang sa kanya. 300 taon na ang nakalipas. Hindi iyon ako. Habang dumaranas ng kidlat na pagsubok, may isang espiritu ng kuneho na sumasalungat sa kaluluwa ng mga batang Sixiaobao. Baka pakiusap, huwag mo na akong iwasan. Wala ka bang gustong sabihin sa akin? Patawad, kagalang-galang na prinsipe. Hindi ko dapat ikabahala ang iyong sarili dahil sa akin. At lalo na hindi dapat magdulot ng kaguluhan. Sa loob ng Longxin Hall ng paulit-ulit. Mula ngayon, sisikapin kong maging maingat, alipin mo. Hindi ito ang sinasabi ko. Sister, anak ba ako sa tiyan mo? Kayo, mga kuneho, likas na maswerte, tunay ngang hindi nagsisinungaling ang pangalan nyo. Kung malaman ng ina, siguradong ikatutuwa niya. Pero, hindi alam ng mga bata. Mukhang masyado akong umaasa. Isang prinsesa ng dragon. Isang mababang uri ng kuneho. Kahit na hindi niya alintana ang ranggo at katayuan. Siguro'y maapektuhan din si Himuong. Kaya hindi rin niya papayagan na alam niyang ako ang ina ni Xiaobao. Kahit na ipinalit pa siyan kay sa akin. Prinsipe, huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang maapektuhan ang kasal mo kay Princess Yan Kae dahil sa pagbubuntis ko. Hindi ko hahayaang masira ang lahat dahil dito. Pupunta ako kay Luis at kukunin ko ang bata. Hindi pwedeng hindi ko gawin. Xiao Qian, gusto kong ipanganak mo ang bata. Sabi ko na sa'yo, basta mabuntis ka. Ako ay magiging responsable sa iyo at sa bata. Responsible. Ngayon, alam na ng langit na balak mong pakasalan si Prinsesa Yan Kai. Ano ang balak ng prinsipe tungkol sa responsibilidad? Ako. Mag-ingat ka, prinsipe. Walang tradisyon ng pagkakaroon ng mga kabit sa langit. Hindi ba ang responsibilidad na sinasabi ng prinsipe ay katulad ng mga taksil sa mundo na nag-aalaga ng mga kabit? Bagaman si Xianxian ay isang karaniwang kuneho, pero alam ko rin ang tungkol sa paggalang at dangal. Ako'y mahina. Yung batang nasa sinapupunan ko. Hindi na pwedeng tawaging anak ng iba pang hayop. Pakawalan mo ako. Sin. Hindi ko kailanman pinangako na pakakasalan siya. Ipapaliwanag ko lahat sa ina ko. Bigyan mo pa ako ng kaunting oras. Maniwala ka sa akin, okay. Marahil hindi talaga ang prinsipe ang dahilan nito. May pagkakataon pa kaming magkausap ni Xiaobao. Magkakasama kaming pamilya. Hey, hulihin niyo ako. Aba, hahabol na ako sa inyo. Ha. Ay, Lola, hindi na makatakbo. Lola, matanda na kasi. Hindi na makatakbo. Pasensya na kayo. Ayos lang ba ito? Kayo na lang ang maghanap kay inang para maglaro. Pwede bang pahingahin si Lola sandali? Sige po. Ay, Yan Kai. Inang, ako na ang bahala sa mga bata. Magpahinga ka na muna, okay?
Paalam, paalam, paalam. Natatakot ako kay Inang. Pero sa alaala ko, mas mabait at maganda si Inang. Nanay, matagal mo na kaming hindi kinanta. Nang kantang bunutin ang labanos. Gusto ni Sweet na marinig ito. Ano nang bunutin ang labanos? Hindi ko pa naririnig yan. Nakakainis. Hindi naman ang nanay namin. Ang pinakamamahal namin. Hindi siya pwedeng hindi marunong kumanta ng bunutin ang labanos. At lalo na, hindi niya sasaktan ang kapatid namin. Bata pa. Tumahimik ka na. Kung magulo pa kayo, maniwala kayo o hindi, paputulin ko ang dila nyo. Yichen, anong ginagawa mo? Jason, anong ginagawa mo? Wala naman akong ginawa. Nagpapasaya lang ako sa kanila. Tiyan, hindi mo ba gustong marinig si Mama na kumakanta ng hugutin ang repolyo? Halika dito, ina ko kantahan ka. Ayaw, hindi ka naming ina. Hindi kailanman ganito makitungo si ina sa asawa namin. Sobrang takot na takot si Sweetie, Nakakatakot si asawa. Nagpapalit siya ng mukha. Nagsususpetsa ako na siya ay chameleon. Kapag nandyan si Lola at ikaw. Mahalaga siya sa atin at maganda ang pakikitungo niya. Pag alis nyo, nagiging sobrang galit niya. Hindi nagsinungaling ang mga kapatid ng asawa ko. Sadako. Hindi ko inasahan na magiging ganito ka malamig sa sarili mong anak. Noon pa man, iniisip ko na malalim ang pagmamahal mo sa anak mo. Kung iiwan mo ang bata ng mag-isa dito, mawawala ang kabuluhan ng kanilang pagkabata. Ngunit ngayon ay mukhang, mas mabuti pang wala kang ganitong ina, kaysa sa mayroon ka. Hindi ganito, Chen. Chen Yuan, huwag mong pakinggan ang kanilang mga kasinungalingan. Nais ko sanang turuan sila ng mabuti. Sila ang masyadong naglalaro. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Lahat ng bata ay mahilig magsinungaling. Sapat na sila. May mga mata ang aking sarili, makikita ko. Simula ngayon, kailangan mong lumipat mula sa Lingxiao Hall. Walang pahintulot ko. Huwag nang pumasok muli. Tungkol sa nangyari ngayon, iulat ko ito sa aking ina. Mga anak. Kuya Chen Yuan, ako. Ano ba? Nakuha mo pa ang puso ni Hoxinlin. Gumawa ng ilusyon. Binago ang alaala. Pinaniwala mo ang prinsipe at ang reyna. Na ikaw ang tunay na ina ng mga anak ng langit. Pinilit ako ng patay na kuneho na iyon. Simula pagkabata, hinangaan ko si kapatid Chen Yuan. Kung hindi siya sumingit, sana ako na ang pinakamataas na prinsesa sa langit. Wala na akong pang-aliw sa puso, kuya. Kung hindi ka tutulong, kapag nakasal ang prinsipe sa batang kuneho na yun, lahat ay mahahayag. Siguradong mamamatay ako. Hindi tayo maaaring maging anak ni Prinsesa Longsan. Pero bakit? Parang may isang bahagi ng ating alaala na nawala. Nang marinig ko sa lola, sabi niya na si Taiba Ijingsing ay may isang kontsa. Maaari mong sabihin ang nakaraan. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Ang batang henyo ay walang kasalanan. Sigurado ka bang nais mong saktan ang bata? Makinig ka sa payo ng iyong nakatatandang kapatid. May oras ka pang umatras. Kung kinakailangan, handa akong ipagpalit ang aking buhay para sa iyong kaligtasan. Ang buhay mo ba ay makakapagbigay sa akin ng pagkakataong maging isang prinsesa? Dahil siya ang unang sumira ng aking magandang pagkakataon. Kaya't kailangan kong gawing mas masahol pa ang kanyang kalagayan. Simulan muna sa taong pinakamamahal niya. Kuya, gawin mo na.
Ipinaabot, si Tianson Xiao ang tatlong mundo ay dinukot. Ang pangunahing salarin. Si Xiao Xianxian, ang kunehong espiritu. Titingin lang ako. Titingin lang ako mula sa malayo. Ang mga karot na ito ay ako mismong nagtanim. Paborito ito ng mga bata araw-araw. Hindi ko alam kung kumain na ba sila sa langit na palasyo nitong mga araw. Kumakain ba sila ng pagkain sa langit o hindi? Maldita, ang laki ng loob mo. Sinasabi mong dinaya mo ang aking apo sa langit kung saan ka pumunta. Reyna ng langit, anong sinasabi mo? Ano na ba ang nangyari sa mga bata? At nagsasabi ka pang hindi ka nagkukunwari. Ang nakikita mong karot sa harap mo, ay patunay na niloko mo ang mabait kong apo, wala akong ganito. Sabi ni Inkay, si Yan ay para sa'yo. Kaya mas pinili niyang masira ang pamilya, kaysa makasal sa kanya. Sinasabi mong nagkaroon ka na naman ng anak. Ano ba ang tunay mong hangarin? Wala akong ganito. Inang. Hindi pa nalalaman ang katotohanan tungkol dito. Hindi mo ba naiisip na may mali? Si Xianxian ay isa ring ina. Hindi siya maaaring manakit sa mga bata. Mahal na Ginoo, maaari mo bang sabihin sa akin? Saan talaga pumunta si Naanan? Alam mo ang kanilang mga pangalan. Matapos silang bumalik sa mundo ng mga Diyos. Ang kanilang impormasyon ay hindi kailanman nailabas, paano mo? Siyempre alam ko. Dahil sila ang aking mga anak. Ako ang nagluwal ng anak na tumagal ng 300 taon. 300 taon. Sinasabi mong walang kwenta. Ang kanilang ina ay si Yankay. Paano maaaring ikaw? Ang mahalaga ngayon kay Yan ay hanapin si An-An. Hindi ko pwedeng hayaang mapanganib ang aking apo sa langit. Tungkol sa pagpasok niya sa langit na kulungan. Ipinasusuri ng mahigpit. Hindi pwedeng. Inang. Naniniwala ako na may ibang paliwanag ang tungkol kay Xianxian. Karot. Ang lasa ng inang ay natatangi sa 3 daigdig. Sandali, parang naaalala ko na. Inang. Inang, sobrang namimiss kita. Inang. Inang. Inay. Ikaw ang tunay na ina ng mga bata. Hindi tama, ano ang nangyari kay Yankay? Hindi ko rin alam. Noong araw na iyon, bumalik ako sa Lingxiao Hall. Nakita ko ang mga bata na tinatawag si Yankay na ina. Akala ko nga ayon sa sinabi niya, mababa ang aking katayuan. Kaya hindi ako karapat-dapat maging ina ng mga bata. Ako ay isang bruha. Inay. Inay, ikaw ang pinakamabuting ina namin. Hindi ka namin kailanman iiwan. Paano niya nagawang lokohin tayo? Ngunit ano nga ba ang ginamit niyang paraan? Na napaniwala niya ang lahat ng aming mga alaala. Ito ay dahil sa hupinlian. Ganito pala ang nangyari. Ito ang aking napansin sa aking pagtanaw sa mga bituin. May nakita akong isang makulay na ulap sa langit. Maingat na suriin. Matutuklasan na may naglagay ng hadlang mula sa langit. May tao sa loob ng hadlang. Kaya't ang alaala ay maapektuhan. Isang simpleng dragon lamang siya. Paano siya magkakaroon ng ganitong kapangyarihan? Maaaring gawin ng mga kaliskis ng puso. Ngunit para sa mga dragon, hindi ito muling mababawi. Isang dragon ay may isang piraso lamang sa buong buhay nito. Mukhang ginawa niya ito para sa prinsesa ng langit. Talagang pinaghirapan mo ito. Ginoo sa langit, alam mo ba kung nasaan ang anak kong si An-An ngayon? Nakuha ba siya ni Yankay? Delikado pa ba siya ngayon? Nasa palasyo ng dragon. Sige, pumunta kayo. Dahil isang insenso lang ang oras niyo.
Tulad nga ng iyong mababang uri ng ina. Nakakainis talaga tignan. Hindi ko talaga gustong ipaghiganti ka. Sino ba na nagsabi na ikaw na babae ay paulit-ulit na sumira ng aking magandang kapalaran? Ang nakababatang kapatid ay mahina ang loob. Hindi niya hinahayaan na mapahamak kita. Pero hindi ako kailanman nag-iiwan ng problema sa likod. Anong gagawin mo? Hindi ka palalampasin ng asawa mo. Ito ay isang natatanging bungo ng kuneho mula sa tribo ng mga kuneho. Kung mamatay ka, maaaring iangat ko ang kasalanan sa iyong ina. Huwag kang lumapit. Tigilan mo. Anong ginagawa mo? Bakit ka ganoon kasuklam-suklam? Kung hindi dahil sa tayo ay magkapatid na magkasama, talagang idiin kitang makita ang reyna ng langit. Nabasag na ang ilusyon ni Xu Yunsheng. Alam na ito ng prinsipe ng reyna ng langit. Malapit nang dumating ang katotohanan. Ano? Paano ito gagawin? Kapatid, ayaw kong mamatay. Tulungan mo ako. Ah! Kapatid na Shen Yu, makinig ka sa akin. Si kuya ko ang gusto kang pakasalan. Tunay na pagtataksil sa lahi ng dragon. Pinilit nila ako. Hindi ito ang aking kasalanan. Direktorye, paano mo magagawa yan? Kapatid. Nung pumanaw ang ama, sinabi niyang ipamuhay mo para sa akin. Ngayon, tanging ang iyong dragon skill ng proteksyon ang makakapagligtas sa akin. Ang mga dragon ng North Sea sa Yantae ay nagdukot sa langit na anak. Ang kanilang kasalanan ay dapat parusahan. Patayin! Kamusta ang maliit na prinsipe ni Taibai Jinxing? Ay, Lolo Jinxing. Ipaliwanag mo na sa akin ang buong puso. Gisingin pa kaya ang munting prinsip ko. Sasabihin ko sa'yo, kung mapagising mo siya, dala mo lang ang tanda ng Taibai Jinxing sa aking Ling Xiao Hall. Hindi ako magpapalipat ng tingin. At ang kayamanan ng kaharian, malaya kang maghanap. Ay naku, ang lason na inilagay ni Yan Kai ay isang lihim na gamot ng lahi ng kuneho. Napakalakas ng lason. Kahit na kinuha ang dugo ng prinsesa. Pero ang batang si Tayanson ay nananatiling nasa katayuan ng pagkawalang sigla. Ang tawag dito sa tao sa mundo ay plant person. Ah! Pasensya na, inay. Ikaw, hindi ka nararapat iwanan mag-isa. Pasensya na po, matanda na po kayo. Ano man ang paraan. Kailangang mailigtas ang aking anak. Sinisikap ko lang ang makakaya ko. Kuya, hindi na ako makikipag-agawan sa iyo sa karot. Ibibigay ko na lang sa iyo ang lahat ng pagkain. Huwag ka nang kumain. Okay ba, kuya? Kung hindi ka makikinig sa akin, umiiyak si kuya. Inay, gustong-gusto ni kuya na naririnig kang umawit ng hugot ng karot. Kantahin mo para sa kuya. Gagising si kuya at sasabihin. Pinakamamahal ni An-An ang kantang Hugutin ang Repolyo na inaawit ni inay. Ah! Muling kantahan ka ni inay ng Hugutin ang Repolyo. Hugutin ang Repolyo. Hugutin ang Repolyo. Hiyo, hiyo. Hugutin ang Repolyo. Sana ay makuha ko. Baka. Kuya ay naku.
Ang ganda-ganda. Nagising na ang aking Diyos. Nagising na ang aking Diyos, kuya. Ang ganda-ganda. Sian. Ito ay bracelet na inihanda ng ina para sa iyo. Makulay na Xuanjin na pulseras. Sasabihin ko sa'yo, hindi ito pangkaraniwang yaman. Heto, hawakan mo na. Kung meron ito, walang makakasakit sa'yo. At mapapalakas pa ang iyong kapangyarihan. Mabilis kang aakyat sa pagiging Diyos. Salamat, Inang Reyna. Bakit ako magpapasalamat? Tingnan mo nga. Ito ay isang sorpresa na inihanda ko para sa'yo, galing sa inutil kong ulo. Sa ilalim ng aking gabay. Ano sa tingin mo? Hindi naman masama, di ba? Esan, naghihintay siya sa labas mo, dali na. Ay naku. Bakit ganito kaseryoso ang dekorasyon ngayon? Pang-prinsipe ng mga langit ang nagpo-propose. Isang beses lang siya umiibig sa buhay. Kaya hindi siya pwedeng magpadalos-dalos. Kailan ba ako pumayag na pakasalan ka? Wala noon. Ngunit ngayon, kailangan kita. Napakaraming gintong karot. Sian. Handa ka bang pakasalan ako? Wow! Ang saya, finally may manugang na ako. May apo na rin ako. Kumpleto na ito. Lola Yama. Sa totoo lang, may 3 kapatid pa akong lalaki at babae sa tiyan ni inay. Hihi ah!